Magandang araw po sa inyong muli. Ngayon po ay isang napakatinding paksa ang ating pong tatalakayin. At isa po ito sa napapanahong paksa po na dapat malaman ng napakaraming mga tao. At upang kanilang malaman na ito pong paksang ito ay dapat na maganap sa ating kapanahonan ngayon bilang panghuling gawain ng Panginoon. At sana po ay inyong sundan ang paksang ito mula sa pasimula hanggang sa matapos ang ating pagtalakay upang lubusan niyo pong maunawaan ang mga mahalagang katotohanan na dapat malaman natin sa panahon ngayon. Ngayon po ang ating paksa na ating pong tatalakayin ay dapat bang itaas at itanyag si Kristo? Tayo po ay nasa tinatawag nating tanong at sagot portion at meron pong nagtanong sa atin na ang sabi po ay, bakit Brother Boy na lagi mo itinataas o itinatanyag si Jesus para kang katulad ng mga protestante at born again? Dapat ang Ama lamang ang itaas mo at hindi si Kristo. Ano ang masasabi mo dyan? Yan po yung katanungan na ating po natanggap. At narito po ang sabi ng Panginoon. Ang sabi po sa Juan 3:14, at kung paano itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. So nagkaroon po ng comparison nung unang panahon. Noong ang bansang Israel ay malapit ng makarating sa lupaing pangako, ay sila po ay kinagat ng mga ahas at maraming nangamatay. At ang isa sa paraan na ginawa ng Panginoon ay nagpagawa sa ng isang tansong ahas na kapag yun ay pinagmasdan ng mga nakagat ang ahas, sila po ay gagaling. At ang sabi po doon ay in comparison doon sa pangyaring yon, ang sabi po ay, at kung paanong itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Ang sabi sa atin po sa review ni Herald July 1887, ang sabi po ay, si Jesus lamang ang dapat itaas at itanyag. Napakalino po na si Jesus lamang ang dapat itaas at itanyag. Ang sabi po sa atin ng binyagan ng ating Panginoong Hesus sa ilog ng Jordan, ang heavenly trio ay presente. Niluwalhati ng Ama at ng Banal na Espiritu ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Ama sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa Kanya ako lubos na nalulugod. Pinakita po. At ang Ama mismo, ang Diyos Ama mismo ang nagpatotoo, nagsabi na ang sabi niya sa Kanyang anak, ito ang minamahal kong anak, sa Kanya ako lubos na nalulugod. Kaya po binanggit uli po yung Review Herald July 5, 1887 by Ellen G. White na ang sabi po, Jesus alone is to be exalted. Napakatindi po yan. Jesus alone is to be exalted. At ang sabi sa Christ and His Righteousness, page 19 by E.J. Wagner, we honor the Father in honoring the Son. Pinararangalan natin ang Ama sa pagpaparangal sa anak. At ang sabi sa Signs of the Times, page 209, ito po ay by Ellen G. White. Ang sabi po, the Holy Spirit exalts and glorifies the Savior. It is His office to present Christ. At sa Tagalog po ay itinataas at itinatanyag at niluluwalhati ng Banal na Espiritu ang tagapagligtas. Ito ang Kanyang gawain, ang ipahayag si Kristo. So makikita niyo po na para maparangalan natin ang Diyos Ama, ay, ang sabi po doon ay kadapat nating
parangalan ng anak, kapag ating niluluwalhati, pinupuri, itinataas, itinatanyag at binubunyi ang ating Panginoong Jesucristo, ay kung paano natin ginawa yun sa ating Panginoong Jesucristo, ganun din ang nararamdaman, ganun din ang katuwaan na nadarama ng ng kanyang Ama. At ang banal na Espiritu po, ang sabi po dito, itinataas at itinatanyag at iniluluwalhati ng banal na Espiritu ang tagapagligtas, ang mismong Holy Spirit po. Ang kanya ring gawain ay itanyag, itaas, at ipahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Yan din po ang misyon, yan din po ang tinatawag na opisina o gawain ng banal na Espiritu. Kaya po ang tinatawag nating heavenly trio ay nagkakaisa po sila. Ang Ama at ang banal na Espiritu po ay ay nagtatanyag, sila mismo ang may nais na itaas at luwalatiin ang tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Napakalino po yan sa mga nabasa natin ngayon. At ang sabi sa atin sa Efeso 2:9-11, at dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Ito po ay ang ating Panginoong Jesucristo ay itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng mga nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapayag na si Jesucristo ang Panginoon. Napakalinaw po na nais pala ng Diyos Ama na sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, na nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Ibig sabihin lahat ng nilalang. Nais ng Diyos Ama na magpuri at sambahin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang po yan, at para sa ikaluluhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapayag na si Jesucristo ang Panginoon. Kaya binabanggit po sa Philippians 2:9, ang Jesus, the name above every name. Ang pangalang Jesus pala ay higit na mataas sa iba pang mga pangalan. At sabi po sa Juan 5:23, upang papurihan ng lahat ang anak, na gaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama. Ang hindi nagpupuri sa anak ay hindi nagpupuri sa Ama, na sa Kanya'y nagsugo. Napakalino po na kapag hindi pala natin pinupuri ang anak, ay para na rin natin hindi natin pinupuri ang Ama na nagsugo sa Kanya. At maliwanag po sa mga pangusap sa itaas na kung nais nating parangalan ang Ama, dapat nating itaas, itanyag, ibunyi at luwalatiin ang ating Panginoong Jesucristo. Na walang iba, ito po ay ang nag-iisang buktong na anak ng Diyos Ama. Nais ng Diyos Ama na ating luwalatiin, parangalan ang kanyang anak. At ang may nais po niyan ay ang kanyang Ama, ang Diyos Ama mismo po. Ang may nais na dapat nating itaas ang kanyang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At bakit ko po itinataas si Jesus? Bilang lingkod ng Diyos ay may atas po ako na itaas si Jesus. Ang sabi sa Acts of the Apostles, Tagalog 249, ang isang tunay na ministro ay gumaganap ng gawain ng Panginoon at itinataas niya si Jesus bilang tanging pag-asa ng makasalanan. Kaya malino po na kapag ang isang ministro po ay tunay na gumaganap ng gawain ng Panginoon, ay kailangan po na itinataas niya si Jesus bilang tanging pag-asa ng makasalanan. At ang sabi sa Christ and His Righteousness, Tagalog, page 9,
At sa ibang salin po ay page 3 ni E.J. Wagoner. Ang sabi po, karapatan ng mga ministro ng Ebanghelyo ang palaging itaas si Kristo sa harapan ng mga tao at ituon lamang sa Kanya ang kanilang atensyon. Napakalinaw po na karapatan ng mga ministro ng Ebanghelyo ang palaging itaas si Kristo sa harapan ng mga tao at ituon lamang sa Kanya ang kanilang atensyon. Napakalinaw po sa mga dalawang talatang yan mula sa lingkod na si Ellen G. White at kay E.J. Wagoner na nagpapatunay na ang ministro ay dapat palaging itaas si Kristo sa harapan ng mga tao at ituon lamang sa Kanya ang kanilang atensyon. Ang sabi po sa atin sa Christ Object Lesson, Tagalog 162. Sa English po ay 161. Bayaan ang bawat salita ng papuri ay huwag ituon ng mga magagawa ni Kristo sa kanilang mga sarili. Bayaan ang sarili ay mawala sa paningin. Si Kristo lamang ang dapat itanyag at itaas doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo ay bayaang mapatuon ang bawat mata at ang papuri pumailang lang mula sa bawat puso. Napakalinaw po na ito po ay isang paalala sa mga manggagawa ni Kristo na kailangan yung sarili nila ay wag nilang itaas. Bayaan ang sarili ay mawala sa paningin at si Kristo lamang ang dapat itanyag at itaas. Napakalinaw po ng binabanggit po rito sa Christ Object Lesson, Tagalog 162. At sa Selected Message, Book 3, 187, ang sabi po, ang mga kapangyarihan o kakayahan ng bawat ministro o tagapaglingkod ng Ebanghelyo ay dapat gamitin upang turuan ang mga mananampalatayang iglesia na tanggapin si Kristo sa magitan ng panampalataya bilang kanilang personal na tagapagligtas, na papasukin siya sa kanilang mga pamumuhay at gawin siya ng kanilang huwaran na matuto kay Jesus, manalig kay Jesus at itaas at itanyag si Jesus. Napakalinaw po yan ng dapat i-emphasize ng gusto ng mga ministro ng Panginoon, mga tagapaglingkod ng Ebanghelyo na turuan ang mga manampalatayang iglesia na tanggapin si Kristo sa pamamagitan ng panampalataya bilang kanilang personal na tagapagligtas. At pangalawa po, napapasukin siya sa kanilang mga pamumuhay. At pangatlo po ay gawin siya na kanilang huwaran. At pang-apat po ay matuto kay Jesus. Pang-lima po ay manalig kay Jesus. At ang pinakahuli, at ito po ang lahat pong yan, ay iyan po ay tinatawag na pagtataas at pagtatanyag sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi po dito sa larawan ay itaas, itanyag at ibunyi si Kristo. Yan po ang sigaw ng mga lingkod ng Panginoon. Yung mga mangaral at mga tagapaglingkod ng Ebanghelyo ay dapat na nilang itaas ang ating Panginoong Hesukristo sa kanilang mga kanilang tinuturuan at pinapahayagan. Kapag itinaas ko ba si Kristo, ay nagiging katulad na ako ng mga Protestante at born again? Yan po ang katanungan na madalas na itinatanong sa atin. Ang pagkataas kay Kristo po ay gawain ng Seventh-day Adventist. Ang sabi sa Gospel Workers, page 156, sa lahat ng mga nagpapanggap ng mga Kristiyano, ang Seventh-day Adventist ay dapat maging pangunahin sa pagtataas kay Kristo sa sanlibutan. Napakaliwanag po yan. Gospel Workers, page 156. Dapat mga higitan natin ang mga Protestante at mga born again sa pagtataas kay Kristo. Dapat tayo ang maging pangunahin sa pagtataas kay Kristo.
Kaya po, so hindi lamang pala dapat nating tularan ng mga protestante at born again sa pagtataas kay Kristo, kundi dapat higitan pa natin ang pagtataas, sapagkat yan po ang pangunahing gawain po, ang sabi po nila sa lahat ng mga nagpapanggap na mga Kristiyano. Ang Seventh-day Adventist ay dapat maging pangunahin sa pagtataas kay Kristo sa sanlibutan. Kaya dito po sa larawan ang sabi ay purihin at luwalhatiin ang Panginoong Yesus, na sa wikang Hebrew po ay Yeshua. Sa tinatawag nating Christian Service, page 247, ang sabi po, kapag kayo ay bumalik mula sa paggawa ng mga gawaing misyonero, ay huwag niyong purihin ang inyong mga sarili, kundi itaas o itanyag si Jesus. Itaas ang krus ng Kalbaryo. Kaya kahit na po sa pangangaral po, pagkatapos natin makapangaral ay dapat huwag natin itataas ang ating mga sarili. Ang sabi po rito, sa halip itaas at itanyag si Jesus. At itaas ang krus ng Kalbaryo. Napakalinaw po na mga pangusap yan mula sa lingkod ng Panginoon na si Ellen G. White. Alam ba ninyo na may kapangyarihan sa pagtataas kay Kristo? Ang sabi sa atin sa Evangelism 187, itaas siya ang lalaki ng Kalbaryo na mas mataas at higit na mas mataas. May kapangyarihan sa pagtataas at pagtatanyag sa krus ni Kristo. May power pala, may kapangyarihan. Kapag itinataas natin at tinatanyag natin ang krus ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po doon ay meron palang kapangyarihang lumalakip po rito. Kaya napaka-tindi pala ng pagtataas. Hindi lang basta-basta po ito. Sapagkat may kapangyarihan. Nakapaloob po rito ang kapangyarihan kapag itinataas natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi sa Juan 12:32, sinabi ni Kristo, at ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Kaya napakalaga po na maitaas ang ating Panginoong Jesucristo mula sa lupa, at upang ang mga tao po ay mapalapit niya sa Kanya. Ito po yung paraan ng pagtatagumpay para sa lahat sa mga sumasampalataya sa Panginoon. Ay kailangan natin maitaas ang ating Panginoong Jesucristo. At sino-sino po ang mga hindi nagtataas sa ating Panginoong Hesus? Ang sabi sa CET, page 246, at mababasa rin natin sa Backup by Gawa 2030. Ang sabi po doon, ang mga bulaang propeta ay hindi itinataas si Kristo. Sa halip, tumatawag sila ng pansin sa kanilang mga sarili. Malino po na yung palang mga bulaang propeta ay madali kagad nating madetect. Bakit po? Sapagkat hindi nila itinataas si Kristo. Kapag meron po kayong marinig na mga nagpapanggap na mga propeta o mga mangaral na ibinabaksak si Kristo at hindi itinataas ang ating Panginoong Jesucristo, sa halip yung kanilang sarili ang itinataas at yung sa kanilang sarili mga maling doktrina, mga sariling kuro-kuro ang kanilang itinataas. Ito pala po ay tinatawag natin mga bulaang propeta. At ang sabi po sa atin sa Gospel Workers, page 161, habang ang kapangyarihan mula sa kalaliman ay pinupuko o mga anak ng pagsuway upang ipawalang bisa ang kautusan ng Diyos at tapakan ang katotohanan na si Kristo ang ating katwiran. Ang kapangyarihan mula sa kaitaasan ay gumagalaw sa mga puso ng yaong mga tapat upang itaas at ibunyi ang kautusan at itaas si Jesus bilang kumpletong
tagapagligtas. Malino po na bukod sa mga bulaang propeta, kasama rin po yung tinatawag na kapangyarihan mula sa kalaliman. Ito po yung hayop sa Apokalipsis, yung prophetic beast na umahon mula sa kalaliman, na ang pinupukaw ang mga anak ng pagsuway upang ipawalang bisa ang kautusan ng Diyos at tapakan ang katotohanan na si Kristo ang ating katiwiran. Ang kapangyarihan mula sa kaitaasan ay gumagalaw sa mga puso ng iyong mga tapat upang itaas at ibunyi ang kautusan at itaas si Jesus bilang kumpletong tagapagligtas. So dito po ay yung pong mga nasa panig ni Satanas po ay sabi po dun ay hangga't maaari ay pinapawalang bisa nila yung kautusan ng Diyos. Iwinabaksak nila ang kautusan ng Diyos. At kapag binabaksak po natin ang kautusan ng Diyos ay para na rin natin binabaksak yung author, yung sumulat at yung nagpahayag, nagkaloob ng 10 utos ng Diyos na ibinigay niya sa sangkatauhan. Para na rin natin ibinaksak. Napakalaga po na sa pagtataas sa ating Panginoong Hesus bilang kumpletong tagapagligtas, ang nasa panig ng katotohanan naman ay dapat din natin itaas at ibunyi ang kautusan. Kasi hindi pwedeng mahiwalay sa ating Panginoong Hesukristo yung pong kautusan. Bahagi yan sapagkat ang kautusan po ay tinatawag nating ugali o karakter ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ginawa ng Panginoon sa magitan ng kanyang daliri, isinulat niya ang kanyang karakter. Yung ugali niya, sinulat niya. Kaya po nabuo yung 10 Commandments sapagkat isinulat ng Panginoon ang kanyang ugali upang maunawaan ng mga tao kung ano yung kanyang ugali. Makita ng mga tao yung kanyang katwiran sapagkat yung pong katwiran ng kautusan ay nagmumula po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, kasabay ng pagtataas sa ating Panginoong Hesus, ay dapat din natin itaas at ibunyi ang kautusan ng Diyos at itaas si Jesus bilang kumpletong tagapagligtas. Yan po ang mga tapat at nasa panig ng Panginoon. At yung pong mga nasa panig naman ng kapangyarihan mula sa kaliliman ay ipinupukaw naman yung mga anak sa pagsuway upang ipawalang bisa ang kautusan ng Diyos at tapakan ang katotohanan na si Kristo ang ating katiwiran. Baligtad naman ang kanilang ginagawa. Kanila po ay pinapawalang bisa nila. Sinasabi nila na hindi na kailangang sundin ang utos. At ang kailangan na lang ay tanggapin si Jesus na lang. At ligtas na sa kabila ng kahit labagin pa ang 10 utos ng Diyos. Doon po nagkakamali po ang marami. Sapagkat kapag ang Panginoong Hesus ay ating itinataas, ang 10 utos po ay magiging bahagi ng ating buhay. Dapat po ay maging ugali natin po ang 10 utos sapagkat isusulat ng Panginoon ang kanyang 10 utos sa ating mga puso. At ito ay magiging bahagi ng ating pag-uugali. Ang sakdal na pagsunod sa kautusan ng Diyos. At sino po ang mga halimbawa ng nagtaas at nagtataas sa ating Panginoong Hesus? Pangunahin po ay si Pablo. Ang sabi sa Bible Commentary Volume 6, 1089. Siya si Pablo na nahan sa mga anyo at anino na tumutukoy kay Kristo. Itinaas niya si Kristo at sinasabi ang lahat tungkol kay Kristo sa kapakanan ng sangkatauhan at kung anong larangan ang dapat niyang bahagi. Dito po, napakalino po na binabanggit. Bible Commentary Volume 6, 1089. Ipinapakita po na dapat natin itaas. Si Pablo po ay itinaas niya si Kristo. Sa kanyang lahat, sa kanyang mga sulat. Isa po ang napakaraming sulat na ginawa sa Bagong Tipan. At sa kanyang mga sulat ay itinataas niya ang ating Panginoong Hesukristo.
At kasama rin po ang mga apostoles, mga apostol at mga alagad. Ang sabi sa Selected Message, Book 3, 137, binigyan ng kakayahan ng pinagkaloob ng banal na espiritu ang mga alagad at apostoles na tumayo ng matatag laban sa bawat uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at itaas at itanyag ang Panginoon at siya lamang. Sino kundi si Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang espiritu at kapangyarihan ng Diyos ang pumatnubay sa mga panulat ng mga banal na mananalasay na sa sanlibutan ay maaaring ipahayag ang mga mahalagang ulat ng mga sinabi at mga gawa ni Jesucristo. Napakalino po na mga alagad pala noong unang panahon ay itinataas nila at itinaas nila at inanyag ang Panginoon at siya lamang sa kanilang mga pangaral na ginagawa. Sa kanilang mga paglalakbay sa iba't ibang mga lugar, ang kanilang itinatanyag at itinataas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi sa atin sa Spirit of Prophecy, Volume 3, 282, ang mga alagad ay walang pagnanais na luwalatiin ang kanilang mga sarili, kundi nangangad na itaas at itanyag si Jesus at sagipin ang mga kaluluwa sa magitan ng kanyang nagliligtas na mensahe. Kaya po yung mga apostoles po, hindi nila itinaas ang kanilang mga sarili. Salip ay hinangad nila na itaas at itanyag ang ating Panginoong Jesucristo at sagipin ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang nagliligtas na mensahe. At bukod sa mga apostoles po at sa mga alagad, ay lahat po na maliligtas, mga tinubos at mga nilalang sa langit, ay kasama po na nagtataas at nagluluwalhati sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Apocalypse 5 verse 12, sabi po na nagsasabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kalulatian at pagpapala. Kaya yung po mga maliligtas at mga tinubos at mga nilalang sa langit ay sila po ay itinaas nila yung kanilang malakas na tinig. Ang sabi nila ay karapat-dapat ang kordero na pinatay upang upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kalulatian at pagpapala. Diliwalhati po nila. Pinuri, pinunhi, itinanyag nila at itinaas nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang karapat-dapat na kordero. Napakalino po ang pagkakabanggit po dyan sa Apocalypse 5 verse 12. Kaya doon po sa mga, kung nais natin mapabilang sa mga maliligtas o sa mga tinubos, ay dapat dito pa lang sa lupa ay masanay na po tayo na ating itaas, ibunyi at itanyag ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa atin sa Ministry of Healing 506, 507, ang mga tinubos ay bumabati doon sa mga nagatid sa kanilang sa itinaas na tagapagligtas. Sila ay nagkakaisa sa pagpupuri sa Kanya na namatay upang magkaroon ng buhay ang mga tao na sumusukat sa buhay ng Diyos. Ang labanan ay tapos na. Lahat ng kapigatian at kaguluhan ay tapos na. Ang mga awit ng tagumpay ay pumupuspos sa lahat ng langit, habang ang mga tinubos ay nakatayo sa palibot ng kaluklukan ng Diyos. Lahat ay umaawit ng may katuwaan. Karapat-dapat ang kordero na pinatay at tinubos sa atin sa Diyos. Napakaliwanag niya po. At yung mismong mga tinubos po ay nagkaisa sila na ipurihin ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya'y namatay upang magkaroon ng buhay ang mga tao na sumusukat sa buhay ng Diyos.
At ito po ay ipinakita at sila po ay nagsiawitan. Umawit po sila na may katuwaan na ang sabi po nila ay karapat-dapat ang kordero na pinatay at tumubuhos sa atin sa Diyos. Kaya doon po sa langit po, pag magkakatipon-tipon na po doon, ang mga tinubos po at yung mga nakaligtas, ang mga banal ay kanilang itataas, ibubunhi, itatanyag, luluwalhatiin at pupurihin ng ating Panginoong Hesus. At ang magiging awit po doon na maririnig sa buong kalangitan ay yung awit na si Kristo ang lahat sa lahat. Christ all in all. Yan po ang awit na maririnig at mapapakinggan sa kalangitan. At ang mga banal po ay kanilang pupurihin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, dahilan sa tindi na kanilang pasasalamat, nakita nila na kung bakit sila naligtas ay dahilan sa ating Panginoong Jesucristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo at yung kanyang pagkabuhay na maguli ay nagbigay ng opportunity para sa kanila na magkaroon ng buhay, magkaroon ng pansamantalang buhay upang tanggapin siya, upang mamuhay ng isang sakdal sa pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos sa magitan ng biyaya at kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo sa magitan ng pananampalataya. At nadama nila na kung wala ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi sila maliligtas. Kaya po ang ginawa po nila ay ibinaba nila. Kanilang inialay ang kanilang korona sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo bilang pagpapasalamat sa ginawa niyang pagliligtas sa mga tinubos at sa mga banal at sa mga naligtas. Napakatindi po yung pangyayari po yan. Kaya napakalaga po dito sa ating nakita na kapag ikaw ay lingkod ng Panginoon, kapag ikaw ay nasa panig ng Panginoon, dapat lang na ating itaas, ibunhi, itanyag, purihin at luwalhatiin ang ating Panginoong Jesucristo. Dito pa lamang sa lupa ay dapat masanay na po tayo sa ganung attitude kasi pagdating po sa langit, mas matindi pa ang dapat na maipakita natin na pagpuri at pagluwalhati sa ating Panginoon. Kaya dapat ba nating itaas ang ating sariling mga kuro-kuro at idea o kaya'y doktrina o aral na wala si Kristo? Ang sabi sa Selected Message 182, itaas at itanyag si Kristo, hindi ang ating mga idea at mga pananaw. Ang iba ay mas itinataas yung kanilang mga idea, yung mga pananaw, mga sarili, mga kuro-kuro, mas itinataas pa yun kaysa doon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po yun po ang nakakalungkot sa nangyayari po dyan. At sa TSA, page 29, ito po mga ginagamit po natin ay halos lahat po dyan ay mga sulat po ng lingkod ng Panginoon sa Ellen G. White. Ano pong sabi sa atin? Ang paghahayag ng kabutihan, ng kabaitan at pag-ibig ni Jesus para sa tao ay maglulubog sa sarili sa kawalan at itatanyag o ibubunyi si Jesus. Itaas siya ang lalaki ng Kalbaryo. Sabi po doon. Pag-usapan si Jesus at ang kanyang hindi mapapantayang pag-ibig. Dito ay kung saan marami ang naghahayag ng katotohanan ay nabibigo. Nagtatalakay sila ng hinggil sa mga doktrina. Ngunit hindi nananahan sa hindi mapapantayang matiising pag-ibig ni Jesus. Marami po ang nagtatalakay. Tinalakay na yung doktrina
hindi malamang nabanggit ang hindi malamang naitaas ang ating Panginoong Jesucristo siyang author ng mga aral. Tandaan po natin lahat ng mga aral ng Panginoon. Yung mga pinakalob niya mga aral. Ang author niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang nakalungkot po ay mas itinataas yung doktrina kaysa doon sa gumawa ng doktrina. O kaya yung kaluwalhatian na bumabalot sa doktrina. Tandaan natin ang aral po ay walang saysay kapag hindi nabalot ito sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Walang saysay po ang mga aral. Kahit na paulit-ulit natin yung sabihin sa ating mga kapatid. Wala pong bisa. Hindi mayayanig. Hindi yan titimo at hindi magbabago ng buhay kung hindi nakapaloob sa mga aral ang kaluwalhatian at umiinog dapat ang mga aral nito sa ating Panginoong Jesucristo. Dapat nakapaloob ito at ang nilalaman dapat ang aral ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo para magkaroon ito ng bisa at magkaroon ito ito po ay magbago ng buhay sapagkat yung kapangyarihan ni Kristo po ang nagbabago ng buhay ng bawat isa na nagpapasakop sa Kanya at tumatanggap sa Kanya bilang personal na Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At bakit dapat nating itaas si Kristo? Ang sabi sa Review Herald, October 16, 1900, upang sumigla ang ating mga puso. Yan pong una. Ang sabi sa atin, itaas siya, pag-usapan siya, itanghal ang kanyang pangalan. At sa paggawa nito, ang inyong mga puso ay pasisiglahin, palalakasin at patatatagin. Kapag itinataas pala natin ang ating Panginoon at pinag-uusapan natin siya at tinatanggal natin ang kanyang pangalan, habang ginagawa na nito ay ang pinasisiglan naman nito yung ating puso, pinalalakas at pinatatag. Napakaganda kapag itinataas natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Selected Message Book 1, 405, ang pagtataas kay Kristo ay ang dakilang sikreto ng pagtatagumpay pang-espiritual. Kung gusto po natin magtagumpay sa ating mga espiritual na buhay, ang sabi po doon, ang dakilang sikreto pa rito ay yung pagtataas kay Kristo. Ang sabi sa Selected Message Book 1, 405, yung mga masikap na gumagawa sa mga minahan ng salita ng Diyos at nakatuklas na mga mahalagang mineral sa mga mayamang ugat ng katotohanan, sa mga makalangit na hiwaga na naitago sa maraming panahon, ay itataas ang Panginoong Hesus, ang bukal ng lahat ng katotohanan, sa pamagitan ng paghahayag sa mga likas nito na nagpapabanal na kapangyarihan ng kung ano ang sinasampalataya nila. Si Jesus at ang kanyang biyaya ay dapat idambana sa kalooban ng sanktuaryo ng kaluluwa. Kung gayon, siya ay mahayag sa mga salita, sa pananalangin, sa pangangaral, sa paghahayag ng mga sagradong katotohanan, sapagkat ito ay dakilang sikreto ng tagumpay pang-espiritual. Napakatindi na yung palang nagre-research, yung nag-aaral, nagsusuri ng salita ng Diyos at nakatuklas ng mga mahalagang mineral sa mga mayamang ugat ng katotohanan, sa mga makalangit na hiwaga na naitago sa maraming panahon, ay itataas ang Panginoong Hesus. Yung pala ang kapag nalaman natin po yung mga hiwaga ng salita ng Diyos, ang resulta pala nito ay itataas ang Panginoong Hesus, ang bukal ng lahat ng katotohanan. Siya pala yung bukal, yung source ng lahat ng katotohanan. Sa pamagitan ng paghahayag sa mga likas nito na nagpapabanal na kapangyarihan ng kung ano ang sinasampalatayan nila, si Jesus at ang kanyang biyaya
ay dapat idambana sa kalooban ng sanktuaryo ng kaluluwa. Kung gayon, siya ay mahayag sa mga salita sa panalangin, sa pangangaral, sa paghahayag ng mga sagradong katotohanan, sapagkat ito ay dakilang sikreto ng tagumpay pang-espiritual. Napakatindi po. Isa po ito sa pinakamatinding quotation mula sa lingkod ng Panginoon na si Ellen G. White. Selected Message, Book 1, page 405. At ang isa pa po ay maunawaan ang dahilan ng pagbabakang espiritual. Ang sabi po sa atin sa isang aklat SW, page 75. Yaong mga nakikisa doon sa mga gumagawa sa anumang lugar upang itaas si Jesus at itanyag ang kautusan ng Diyos ay makasusumpong sa lahat ng dahilan at mga layunin na sila ay nakikipagbuno, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga namumuno ng kadiliman ng sanlibutan ito at laban sa kasamaang espiritual sa matataas na dako. So kapag tayo po ay itinataas pala natin ang ating Panginoon, itinatanyag natin ang ating Panginoong Jesus at itinatanyag din natin ang kautusan ng Diyos, ay malalaman natin na talagang meron pala talagang nagaganap na pagbabaka. Merong pakipagbuno. Sapagkat makikita niyo po na kapag ginagawa natin ito, ay makikita natin na tayo gigipitin ng sanlibutan. Tayo po ay pag-iinitan sa ating mga trabaho. Tayo ay aapihin at gagawa ng mga masasamang ulat na hindi naman totoo. At sari-sari mga pang-aapi, sari-sari mga pagpapahirap ang gagawin sa atin ng sanlibutan kapag itinataas natin ang ating Panginoong Jesucristo at itinatanyag natin ang kautusan ng Diyos. At ang inyong lingkod po ay naranasan ko po yan hanggang sa panahon ngayon. Yung mga panggigipit sa akin at paninirang puri at iba't ibang at sari-saring mga pang-api sa aking sa workplace ay ating pong naranasan. Resulta po yan ng ating pagtataas sa ating Panginoong Jesucristo at pagtatanyag sa kautusan ng Diyos. Nung aking pong simulan na mag-YouTube at magpahayag ng iba't ibang mga katotohanang nagtataas sa ating Panginoong Jesucristo, diyan po nagpasimula na yung ating kalbaryo. Nagpasimula na po yung mga naggugulat na lamang po ako na ako ay ginigipit na, inaapi at sari-sari mga paninira ang ating pong naranasan. Resulta po yan. At hindi lamang po yan, mas higit pa ang ating pong maranasan habang ating itinataas ang ating Panginoong Jesucristo at itinatanyag ang kautusan ng Diyos. Sapagkat ang sabi po rito ay maunawa natin ang dahilan ng pagbabakang espiritual. Makikita natin na talagang nagkakaroon ng paglalaban, ngunit hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Iingatan tayo. Poprotektahan tayo ng Panginoon at hindi tayo hayaan na dumapa ng gusto at maapi ng lubusan. Ang Diyos po ay magiging kasama natin sa ating paglilingkod, sa pagtataas at pagtataas sa ating Panginoong Jesucristo at pagtatanyag ng kautusan ng Diyos. Ang sabi sa atin sa Testimony Volume 3, page 91, ang isa pa sa resulta po ay ang pagtataas kay Kristo ay dadaluhan o lalangkapan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po ay dapat tayong magsalita ng katotohanan. Itaas o itanyag ang katotohanan. Magsalita hinggil kay Jesus. Itaas at itanyag si Jesus. At ito na dadaluhan o lalangkapan ng kapangyarihan ng Diyos ay magtatanggal ng pagtatangi at alisan ng sandata o tanggalan ng
tanggalan ng depensa ang pagtutol. So sa pag tinataas natin ang ating Panginoong Jesucristo, ay dadaluhan o lalangkapan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya po hindi tayo maiiwan ng walang kakayahan, kundi lalangkapan tayo ng kakapangyarihan ng Diyos. Napakalaga pala ng tinatawag na pagtataas sa ating Panginoong Hesus. Kapag itinataas natin siya, itinatanyag natin siya, ay lalangkapan naman tayo ng kapangyarihan ng Diyos. At bukod sa langkapan ng kapangyarihan ng Diyos ay tatanggalin yung pagtatangi, yung mga prejudice, yung mga tatanggalin yan at aalisin yung sandata o tatanggalan ng depensa ang pagtutol. At yung mga tumututol ay makikita nila na tatanggalan sila ng depensa ng pagtutol. At ang isa pa po ay may pangako ng pagpapala at kasiglahan. Ang sabi sa review ni Herald, July 16, 1895, ating itaas si Jesus at gagapas tayo ng mayamang ani. At kung ako ay maitaas na mula sa lupa, ay palilapitin ko ang mga tao sa akin, sabi ng ating Panginoong Hesus. Itaas siya. Sa kaitanyag ang banal, ipahayag siya ang pagnanais ng lahat ng mga bansa. O yung tinatawag na the desire of all nations. Ang pinakamainam sa 10,000 ang isang kaibig-ibig. Na yan po mga description yan. Yan po ay description para sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay tinatawag na the desire of all nations. Yung pagnanais ng lahat ng mga bansa at yung pinakamainam sa 10,000 ang isang kaibig-ibig. Katangian po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po napakalaga na kapag itinaas natin ang ating Panginoon, ang sabi po dun ay gagapas tayo ng mayamang ani. Ibig sabihin, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. At dadaloy sa atin yung pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at hindi tayo pababayaan sa lahat ng ating mga pangailangan sa araw-araw. At yan po ay nasubukan ng inyong lingkod sa kabila na tayo ay tinanggalan ng mga panustos, ay hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi tayo pinabayaan na magutong at hindi rin tayo pinabayaan ng Panginoon na matustusan ang ating mga pangailangan sa araw-araw. At ang isa pa po ay nasa tamang kaayusan ang ating pananampalataya. Ang sabi sa Mount of Blessing, page 146, kapag itinataas at itinatanyag natin si Kristo at hindi ang sarili, malalaman natin ang ating pananampalataya ay nasa tamang kaayusan. Kaya pala, para masabi natin na tayo ay nasa tamang pananampalataya, nasa tamang kaayusan ng pananampalataya, dapat pala ay itinataas natin at itinatanghal o itinatanyag natin ang ating Panginoong Jesucristo at hindi ang sarili natin. Kaya yan po ang para maging tama o ang ating pananampalataya ay nasa right order o nasa tamang kaayusan. At ano po ang dapat natin gawin? Ang sabi sa review ni Herald, November 13, 1883, itaas at itanyag si Jesus, pag-usapan ng kanyang pag-ibig, sabihin ang kanyang kapangyarihan. At sa ganito ay hayaan ang inyong liwanag ay lumiwanag o suminag sa sanlibutan. Kapag itinanyag natin ang ating Panginoong Jesucristo at pinag-usapan natin ang kanyang pag-ibig, unti-unti pong magbabago yung ating ugali. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo po ay maninirahan sa ating puso. At ito po ang magbabago ng ating buhay. At kapag nagbago po ang ating buhay, ay ito po ay aaninag yung liwanag na nasa loob. Yung ating Panginoong Jesucristo na nasa loob natin ay magliliwanag po sa atin. At yung liwanag ay liliwanag at sisinag sa sanlibutan. Ang napakalaga po ay ang ating Panginoong Jesucristo po
ay kailangan pumasok sa ating puso. Manirahan sa ating puso. At siya po ang magmando ng ating buhay. Yun po ang napakalaga. At kapag nangyari po yan, nasabi po doon, ay ang liwanag ay lumiliwanag o sumisinag sa sanlibutan. Yan po ang, sa larawan po, ito tinatawag na the power of the cross. Yung pong kapangyarihan ng cross. Yung kapangyarihan na nagbabago ng buhay ng tao. Yung pong kapangyarihan, yung po yung kapangyarihan na lumikha ng langit at lupa at lahat ng mga bagay. At yung kapangyarihan na yun, yung tinatawag na creative power ng ating Panginoong Hesus. Yun din po ang kapangyarihan na magbabago ng ating buhay at gagawin ang ating buhay na katulad ng ugali ng ating Panginoong Hesukristo. Magbabago po ang ating buhay dahil sa pananahan ng banal na Espiritu sa atin at pananahan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa Mount of Medical Ministry, page 145, ano man ang impluensya meron kayo, hayaan na ito ay magawi upang itaas o ibunyi si Jesus. Liban na lamang na gawin niyo ito. Kayo ay patnubay na naghahatid sa mga kaluluwang papalayo mula sa katotohanan. Buhay liwanag ng sanlibutan. At kapag ang inyong mga pamamaraan ay git na kalugod-lugod at kakit-akit, mas malaking pinsala ang inyong magagawa sa mga kaluluwa. Napakatindi po yan. Na kung hindi natin itataas, hindi bubunyi ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating itataas yung ating sariling karunungan, yung ating sariling pagkaunawa sa banal na kasulatan. At ang ating ihahayag at ang ating itataas yung ating nasa sinasabi nating bagong tuklas na katotohanan. Na sa totoo hindi naman katotohanan kundi pagbabaluktot ng banal ng mga mensahe ng banal na kasulatan. Yung ating sariling kuro-kuro, sariling interpretasyon na hindi nakabatay sa sinabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, sa Spirit of Prophecy at saka sa faith of Jesus. Ay, ang sabi po doon ay yung ating pong kapag ganun po tayo, ang sabi po doon ay magkakaroon ay mas malaking pinsala ang inyong magagawa sa mga kaluluwa. Na sa halip na itaas ang ating Panginoon ay tinataas natin ang ating mga sarili at ang ating mga sariling kuro-kuro. Napakalaga po yung ating impluensya. Sabi, anumang impluensya meron kayo, hayaan na ito'y magawi upang itaas at ibunyi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa atin sa C, page 201 at saka sa GW o Gospel Workers, page 317 at quoted sa awit ng mga awit 5, 10 at saka 16 ang sabi po, bawat kaluluwa na pinagmamasdan si Kristo kung ano siya ay ibababa ang sarili. Itataas at itatanyag niya ang tagapagligtas bilang pinakamainam sa 1,000 at isa na totoong kaibig-ibig. Napakalino po yan. Kapag pinagmamasdan pala natin ang ating Panginoong Hesukristo, kung ano siya. Ibig sabihin, pinag-aaralan natin ang kanyang buhay, ang kanyang karakter, ang kanyang ugali, ang kanyang likas, ang kanyang mga pamantayan, at mga katotohanan na nagpapabanal. Kapag pinag-aaralan po natin yan, kasama na rin po yung tinatawag nating mga propesiya sa banal na kasulatan. Yung propesiya na nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po doon ay ibababa natin ang ating sarili at itataas at itatanyag ang ating tagapagligtas bilang pinakamainam sa 10,000 ang isa na totoong kaibig-ibig. Kaya ang sabi po din sa Nehemiah 9:5, stand up and praise the Lord your God, who is from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name.
and may it be exalted above all blessing and grace. Napakatindi po ito. Ang sabi sa atin sa step sa Sanctified Life, page 8, at kapag ang gawain ito ay pinoproseso sa atin, hindi tayo mag-aangkin ng katwiran sa sariling atin, subalit itataas at ibubunyi si Jesucristo. Samantalang ipinagkakatiwala ang ating mga kaluwang walang kakayahan sa kanyang mga kabutihan. Napakatindi po ito. Napakatindi na pinoproseso ng Panginoon. Kapag tayo pala'y binabago ng Panginoon ang ating buhay, nagkakaroon ng tinatawag na transformation sa ating buhay, nakagagawan ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang banal na Espiritu. Ang sabi po rito ay hindi tayo mag-aangkin ng katwiran sa ating sarili. Sa ating sariling atin. Hindi natin aangkinin yung katwiran na, yung right doing na nagmamanifest sa atin. Subalit itataas at ibubunyi si Jesucristo, samantalang ating ipinagkakatiwalang ating mga kaluluwang walang kakayahan sa kanyang mga kabutihan. Kaya nga sabi sa awit 150 verse 6, Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. At ang sabi po sa review ni Herald December 15, 1885, hayaang itaas at itanyag ng mga tao ang Panginoon. At sa General Conference Bulletin April 1, 1895, ang sabi po, itaas ang salita, itaas at itanyag si Jesus sa lahat ng pagpapakumbaba ng isipan, ay punuin ng mahalaga, sumusubok sa kaluluwang katotohanan. Kaya sa larawan po ang sabi ay let us exalt Christ. Ating itaas at itanyag ang ating Panginoong Jesucristo. At sa pagtataas po sa ating Panginoong, so dapat natin ibaba naman ang ating sarili. Ang sabi sa City, page 152, wag na wag itaas ang sarili. Itaas at itanyag si Kristo. Parangalan siya sa harap ng sanlibutan. Sabihin, ako ay nakatayo sa ilalim ng bandilang nabahiran ng dugo ni Prinsipe Emmanuel. Ako ay buong nasa panig ng Panginoon. Yan ang kailangan natin sabihin. Sabihin natin na tayo nakatayo sa ilalim ng bandilang nabahiran ng dugo ni Prinsipe Emmanuel. At ako ay buong nasa panig ng Panginoon. Ang sabi sa atin sa Testimony Volume 1, page 167, lumayo at nang tingin mula sa pagiging hindi karapat-dapat ng sarili at itaas at itanyag si Kristo. Napakalaga po. At sa Testimony Volume 2, 637, ang sabi po, ang mga kapatid sa panampalatayang ito ay dapat magsalita ng kaunti tungkol sa sarili. Sa halip ay itaas at ibunyi si Kristo. Dapat silang magtago sa likod ni Jesus at hayaan siya lamang ang makita bilang sakdal na huwaran na dapat hangarin ng lahat upang kopyahin o tularan. Napakalaga po. Na yung mga ngarali, mga manampalataya lingkod ng Panginoon dapat nakatago sa likod ng ating Panginoong Jesucristo at hayaan siya lamang ang makita bilang sakdal na huwaran na dapat hangarin ng lahat upang kopyahin o tularan. Ang sabi sa Testimony Volume 5, 109, bawat tao ay dapat linisin ang kanyang kaluluwa sa pagitan ng pagsunod sa katotohanan at may mata na nakatutok sa kalwalhatian ng Diyos ay dapat ibaba ang sarili at itaas at itanyag si Jesus at kanyang biyaya. Kaya makikita niya po rito si Juan Bautista nung siya po'y mangharal. Ang sabi po niya sa John 3:30, he must increase, I must decrease. Siya ay dapat itaas, ako ay dapat bumaba. Yun po ang dapat na tularan ng mga mangharal sa panahon ngayon.
Ang dapat natin itaas ang ating Panginoong Jesucristo at ang ibaba naman yung ating mga sarili. At itago ang ating mga sarili sa likod ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Testimony, Volume 5, 133, huwag ninyong akitin ang atensyon ng mga tao sa inyong mga sarili. Hayaan na mawala ang paningin sa kasangkapan, samantalang itinataas at itinatanyag si Jesus. Pag-usapan si Jesus. Isuko ang sarili kay Jesus. Napakarami ng pag-aabala at pag-aantig hinggil sa ating reliyon. Samantalang ang Kalbaryo at ang krus ay kinalilimutan. Ang mga tao po ay ang mga karamihan po sa mga mangaral po ngayon ay abalang-abala at naantig ng gusto ng pag-aaral tungkol sa mga reliyon, tungkol sa mga doktrina na wala si Kristo. Samantalang ang Kalbaryo at ang krus ay kinalilimutan. Napakalaga po yung Kalbaryo sapagkat yun po ang dakilang sentro ng Ebanghelyo na dapat malaman ng mga tao. Yung sa Kalbaryo at yung krus ng ating Panginoong Jesucristo na napako sa krus ng Kalbaryo at bumangon. Siya po ay nabuhay. Na yung mga pangyayaring pong yan at nung siya po'y mabuhay, umakyat siya sa langit upang maglingkod bilang saserdote, takilang saserdote sa sanktuaryo sa langit. At yung gawain pong yun ay napakalaga pong malaman ng mga tao sa panahon ngayon. Kaya ang sabi po sa atin, Testimony Volume 6, 148, hindi mga tao ang dapat nating itaas, kundi ang Diyos ang nag-iisang tunay at buhay na Diyos. So hindi dapat tao ang dapat nating itaas, kundi ang Diyos ang nag-iisang tunay at buhay na Diyos. At sa Testimony to Ministers, page 70, hayaan ang lahat ay dapat maging mababang loob at magangad ng pinakamasidhi na ilagay ang sarili na nasa likod at itaas at itanyag si Jesus. Napakalinaw po. Napakalinaw ng mga talatang yan na nagpapatunay na talagang kailangan sa panahon ngayon ay kailangan natin itaas at itanyag ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi sa MCO, Volume 2, 776, ang sabi po sa atin, sa Testimony Treasure pala, Volume 2, 268, kapag hindi masyado ninyong itinataas ang sarili, ay lalo ninyong makikita na dapat itaas at itanyag si Jesus. At sa isang aklat naman sa Book 2 ng MCO, page 776, ang ating gawain ay ang ibaba ang sarili at itaas at itanyag si Kristo sa harap ng mga tao. Napakatindi po yan. At Testimony Volume 3, page 167, ito po ay babala po sa atin. Ang sabi, ang dahilan kung bakit hindi natin nadarama ang malaking pangailangan nito ay dahil tumitingin tayo sa ating mga sarili at hindi kay Jesus. Hindi natin itinataas o itinatanyag si Jesus at umaasa ng lubusan sa kanyang kabutihan. Ito pala isang babala po sa atin na kaya pala yung mga tao ay nakatingin na lang sa kanilang sarili at hindi nila pinagmamasdan ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi nila itinataas o itinatanyag si Jesus at umaasa ng kalubusan sa kanyang kabutihan. Napakalaga po sa panahon ngayon na dapat po tayong umasa ng lubusan sa kabutihan ng ating Panginoon. At ang sabi sa Rabbinic Herald, March 15, 1887, kapag itinutuon natin ang ating mga paghiliw sa mga bagay ng sanlibutan, ay nabibigo tayo na itaas at itanyag si Kristo. Napakatindi po yan. Kaya kapag ang ating pong pag-iisip po ay nakasentro na sa mga bagay ng sanlibutan, yung ating paggiliw, yung ating pagmamahal, ay nakatuon na sa mga bagay ng sanlibutan, ay mabibigo tayo na itaas at itanyag si Kristo. At
paalala po sa atin bilang babala, ang itaas bilang tagapagligtas ng tao, siyang ipinako sa krus, ay likas lamang natatanggap ng paglibak at oposisyon. Kaya po, kung itinataas niyo pong ating Panginoong Jesucristo, itinatanghal natin ang kanyang pangalan, at ibinubunyi natin siya, ay normal lamang po natatanggap tayo ng paglibak at oposisyon. Sapagkat kapag itinataas na po ang ating Panginoong Jesucristo, naalarma na po si Satanas. Siya po naalarma sapagkat kapag itinataas natin ang ating Panginoong Jesucristo, ay nandiyan na po yung naantig na mga puso ng mga tao, at sila po ay nanunumbalik sa ating Panginoong Jesucristo. At pag tinaas po natin yon, at kapag sila ay tumingin sa ating Panginoong Jesucristo, yung kagat ng ahas na si Satanas, yung pong kasalanan, ay hindi sila mamamatay. Gagaling po sila. Mawawala yung bisa ng tinatawag na kamandag ng kasalanan. Mawawala po. Makakalag sila. Para silang mga bilanggo na nakalag yung kanilang mga tinatawag nating tanikala. At naging malaya sila. Dahilan may kapangyarihan po ang krus ng Kalbaryo, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo, yung Christ and Him crucified, ay merong kapangyarihan na magbabago ng buhay ng tao at magpapalaya sa mga tao mula sa pagkakalipin sa kasalanan. Makakalag yung mga pagkakalipin sa kasalanan at magkakaroon sila ng opportunity na maunawaan ang katotohanan at tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay. At kapag tinanggap nila sa kanilang puso ang ating Panginoong Jesucristo, doon po magkakaroon ng tinatawag na pagbabago. Magkakaroon ng entire transformation, magbabago ang kanilang mga buhay. Kaya po, ang sabi sa atin sa Evangelism 186, Jesus is the living center of everything. Put Christ into every sermon. Let the preciousness, mercy, and glory of Jesus Christ is formed within the hope of glory. Sa Tagalog po, si Jesus ang buhay na sentro ng bawat bagay. Ilagay si Kristo sa bawat sermon. Hayaan ang hayaan ang pagiging mahalaga. Awa at kalwatian ni Jesucristo ay mabuo sa loob. Ang pag-asa ng kaligtasan. At sabi po sa Evangelism 185, those who preach the last message of mercy should bear in mind that Christ is to be exalted as the sinner's refuge. Yung mga nangangaral ng huling mensahe ng awa ay dapat tandaan sa isipan na si Kristo ay marapat itaas bilang kandungan ng makasalanan. Kaya nga sabi po rito sa isang quotation po rito, the last rays of mercy, merciful light, that last message of mercy to be given to the world is a revelation of His character and love. The children of God are to manifest His glory in their own in their own life and character. They are to reveal what the grace of God has done for them. At ang napakaliwanag po sa ating mga nabasa, karapat-dapat lang na itaas at itanyag si Kristo dahil siya po una sa Patriarchs and Prophets sa Tagalog page 69, siya po yung maluwalhating pinuno ng kalangitan. Siya po yung tinatawag na kamahalan, yung majesty of heaven, yung kamahalan ng langit. Karapat-dapat lang na itaas natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, siya po ang may likha ng lahat ng mga bagay. Yan po ay sa The Everlasting Covenant page 6 ni Ellen G. White.
At hindi lamang sa may likha ng lahat ng mga bagay. Siya rin na nagtutustos ng buhay. Kapag wala po siya, hindi tayo mabubuhay. Hindi tayo mabubuhay kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, siya po yung ikalawang persona sa kadyusan. Manuscript 730 page 27 at saka manuscript 145 December 27, 1905. Siya po yung ikalawang persona sa kadyusan. At pangapat po, siya rin po, ang ating Panginoong Sus ay si Arkanghel Miguel bilang commander ng mga kubo ng mga anghel o pinuno ng mga anghel. Siya po yung commander, siya ang pinaka chief of staff o yung pinaka commander ng mga kubo ng langit. Kaya po, sa Jude 9 po yan at saka sa Christ and His Righteousness page 20 by A.T. Jones. Ay by E.J. Wagner. Napakalaga po. At ang ikalima po, siya yung berbo ng Diyos o yung tinig ng Diyos. Patriarchs and Prophets 432, Apocalypse 19 verse 13. Ika-anim po, siya yung makapangyarihan Diyos o Diyos sa pinakamataas na antas. Review ni Herald, Volume 5, 227. Ikapito po ay siya po yung tagapagligtas at manunubos na kung saan siya po yung nag-iisang ibinubunyang tagapagligtas na walang ibang makapagligtas sa atin liban na lamang sa ating Panginoong Jesucristo. The Gospel in Creation, page 2-3 by E.J. Wagner. At ika-walo po, siya yung Diyos Anak. Grace greater than sin, page 25 by A.T. Jones. Bakit siya tinawag na Diyos Anak? Sapagkat siya po ay kapantay siya ng kanyang ama. Ang kanyang ama mismo ay ginawa siyang kapantay. Kapantay sila sa pagka-Diyos. Kaya po kung ang Diyos Ama po ay tinatawag na Diyos Ama, siya rin po ay tinatawag na Diyos Anak. Sapagkat ang kanyang pagka-Diyos po ay kapantay ng kanyang ama. At siya rin po ay tinatawag na nag-iisang buktong na anak. Nag-iisang buktong anak. Ito po ay yung literal na anak. Ito po yung tinatawag na anak na iniluhal ng kanyang ama mismo. Nag-iisa. The only begotten Son. Ito po ay Studies in the Gospel of John, page 3-4 by E.J. Wagner. Ikasampu po, siya po yung tinatawag na Alpha at Omega, yung una at ang huli. Signs of the Times, August 29, 1900. At siya rin po si Jehovah o si Ako Nga, yung tinatawag na self-existent. Signs of the Times, May 3, 1899, page 2. Siya rin po yung tinatawag na kapangyarihan ng Diyos. Ito po ay sa isang aklat na SJJ, page 4 by E.J. Wagner. Ito po ay Studies on the Gospel of John, page 4. At siya rin po ang ating Panginoong Hesus po ay karunungan ng Diyos. Siya yung wisdom of God. Unang Korinto 1:24. Sa Desire of Ages naman, Tagalog 1146. Siya po yung tinatawag na buhay ng Diyos o ang bukal ng buhay o ang pinagmumulan ng buhay. At sa Acts of the Apostles 230, siya po yung tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. At 18 po ay siya po yung tinatawag na dakilang saserdote. Awit 110 verse 4, Hebrew 5 verse 6. Siya rin po yung tinig o boses ng Diyos. Fundamental of Christian Education 406. Siya po yung sakdal na larawan ng Diyos Ama, yung tinatawag na perfect photograph or the express image of God the Father. Manuscript 70-80-99. Siya rin po yung Panginoon ng Sabat o ang may gawa ng Sabat. At siya rin po ang siya po yung nagpahinga ng ikapitong araw. Yung kauna-unahong unang Sabat dito sa sanlibutan na nagpahinga. Yung po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
At unang Korinto 1:30-31, siya rin po yung katwiran ng Diyos. Apocalypse 19:16, siya po yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At All About Jesus, Volume 2, 1223 by E.J. Wagner, siya rin yung hari ng kalulatian at hari ng biyaya. At Apocalypse 1:13, 1:14, at siya rin po yung anak ng tao o Diyos na nagkatawang tao. At dito po ay mababasa po natin na marami sa mga titles sa banal na kasulatan. Alpha and Omega, the Lamb of God, Mighty God, King of Kings. I am Everlasting Father, Messiah, the Light of the World, Deliverer, the Good Shepherd, the Son of God, Savior, True Vine, Name above all names, Holy One, Morning Star, Prince of Peace, Emmanuel, Lover of my soul, Lord of Lords, the way, the truth, and the life, Redeemer, Lily of the Valley, the Living Water, the Bread of Life, at napakarami pa po ng mga titles na ikinapit sa Kanya sa banal na kasulatan. At sa Isaiah 9:6, si Kristo po ay tinatawag na Prince of Peace. Sa Mateo 1:23, siya po ay Christ is Emmanuel, yung sumasaati ng Diyos. Isaiah 9:6, si Kristo po ay tinatawag na Everlasting Father, o yung tinatawag na Architect of the Ages, at saka yung Father of Eternity. Sa Rabbinic Herald, January 7, 1890, Christ is the author of all truth. Si Kristo ang may akda ng lahat ng katotohanan. Sa Studies in the Book of John, page 4 by E.J. Wagner, Christ is the beginning, siya ang pasimula. At Testimony to Ministers 387, Christ is everything to us. Kaya po sabi sa Colossians 3 verse 11, si Kristo ang lahat sa lahat. Christ all in all. Ito po ang dahilan kung bakit dapat natin itaas si Kristo. Si Kristo po ang bawat bagay sa atin. Christ is everything to us. Siya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Ang ating buhay at kaligtasan ay nakasalalay sa Kanya. Kung wala si Kristo ay wala tayong magagawa. Hindi tayo iiral sa mundong ito. Tayo ay tulad lamang sa marumi at mabahong basura na walang halaga kung wala si Kristo. Kaya dito po sa larawang ito, makikita natin ay si Christ all in all. At ang sabi po sa atin sa pinakahuling slide, ang sabi sa He shall receive power, page 177, at mababasa rin natin sa Bible Commentary, volume 7, 983, ang sabi po, kung papaanong si Kristo ay niluwalhati sa araw ng Pentekoste, ay muli siyang luluwalhatiin sa nagtatapos na gawain ng Ebanghelyo kapag maghahanda siya ng mga tao na tatayo sa huling pagsubok, sa huling labanan ng dakilang tunggalian. Kaya ito po, narito na po tayo sa huling labanan. Narito na po tayo sa pagsasara ng panahon at malapit na magwakas. Na ito po yung panahon na kung saan lululatin ang ating Panginoon sa nagtatapos na gawain ng Ebanghelyo. Kapag maghahanda siya ng mga tao na tatayo sa huling pagsubok, sa huling labanan ng dakilang tunggalian. Kaya sabi po rito sa Testimony to Ministers, page 387, Jesus Christ is everything to us. The first, the last, and the best in everything. Si Jesu Kristo ay bawat bagay sa atin. Ang una, ang huli, ang pinakamabuti sa bawat bagay. Salamat po. At sana po sa inyong pakikinig ng ating mensahe po ngayon. Nakadulot po ito ng napalakas ang ating pananampalataya at nakita natin na ang ating Panginoong Hesus lamang ang dapat itaas, itanyag, itanghal, luwalatiin at purihin. At ang sabi po dito ay karapat-dapat ang kordero nang tumanggap ng lahat ng mga papuri, lahat ng mga pagluwalhati
karapat-dapat mo siya. Sapagkat siya po yung kordero na namatay, na nagligtas, nagbigay ng pagkakataon sa mga tao na magkaroon sila ng opportunity para maligtas at mabigyan ng pag-asa, ng second chance na makapamuhay sang-ayon sa nais ng ating Panginoon. Kaya po ang magiging awit po kapag tayo po'y nasa langit na at nagsama-sama na po ang lahat ng mga malilikas, mga tinubos, kasama na yung lahat ng mga nilalang sa langit, yung mga anghel at yung mga nilalang sa iba't ibang mga planeta. Ang awit na marinig nila at ang awit na manunuot sa bawat pandinig ng mga nilalang sa buong sansinukob ay ang awit na Christ all in all. Salamat po at pagpalain po kayo ng ating